Ang bawat isa'y may handog na taglay sa pagsilang ng Panginoon. Halina't magdiwang sa Diyos na banal, purihin siya't aawitan. Kanyang kaluwalhati ay ihayag sa ating tuwa't kagalakan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng Diyos walang iba kundi ang Panginoong Hesus, ang pagmamahal ng Ama at ang pakikisa sa Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga gili kong kapatid, batid natin na ang Pasko ay hindi lamang kahapon. 8 araw nating pinagdiriwang tuloy-tuloy ang Pasko. Ang hiwaga ng Diyos na naging tao sa pamagitan ng Inang Birhen. Ang 8 araw po ay kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Kaya yung pong mag-ina, yan ang pinagtutuunan natin ng pansin sa 8 araw na ito na higit sa dati. Sapagkat yan ang napakagandang misteryo ng pagmamahal ng Diyos sa atin, ibinigay sa atin mag-ina, ang anak ng Diyos, at ang ina ng anak ng Diyos, at ang dahilan para tayong lahat ay maging mga anak ng Diyos. Sasabihin natin, bakit ngayon ikapistahan ni San Esteban? Yan po ang dahilan kung bakit nagkakasama-sama tayo ngayon. Si San Esteban ay isa lamang sa mga banal na nabiyayaan ng pagkakataong tao ng anak ng Diyos. At yan ang pagnilay natin sa pagkakataong ito. Magili kong kapatid, ang misa ay pakikisa natin sa buhay ng Diyos. Hindi natin karapatan yan, pero dahil sa pagmamahal ng Diyos ay ibinibigay sa atin ang karangalan ng kanyang pagkat-Diyos. Pagsisihan natin ating mga kasalanan sapagkat malimit, hindi natin minamahalaga itong bigay ng Diyos sa atin. Binabaliwan natin, sinasayang natin. At nagtataksil tayo sa Diyos na lumikha sa atin at nais na makapiling tayo magpasawalang hanggan. Mas gusto nating at mas malimit nating kasama ay ang kanyang kaaway. Pagsisihan natin ating mga kasalanan para tayo maging marapat sa tunay na at malalim na pakikisa sa misteryo ito ng kanyang pag-ibig. Panginoon Hesus, kayo po ang anak ng Diyos na tunay na naging tao para kami mga tao ay maging mga anak ng Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon Hesus, kayo po ay nagtiis ng katakot-takot na hirap. Tinaglay ninyo ang parusang dapat ay ipataw sa amin dahil sa aming kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon Hesus, ikaw po ay ang aming katiyakan kung makikisa kami sa inyo na mabuhay sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit
langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataasasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob po ninyong aming matularan ang aming pinararangalan upang matutuhan naming mahalin ang mga kaaway, pakundangan sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ni San Estebang marunong manalangin para sa mga umuusig na kalaban. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni si Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Ano pat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtagpo sa kanya ang ilang kasapi ng sinagoga na mga pinalaya na binubuo ng Hudiyong taga-Sirene, taga-Alejandria, taga-Sicilia at taga-Asya. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Nang marinig ito ng bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakakita na nagdiningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tenga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumuluhog sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin.
Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoon Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan, tagapagtanggol ko't aking kaligtasan, tagapagtanggol ko at aking kanlungan, ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Magbubunyi ako't magsasayang tunay sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Laban sa kaaway ay ipagtanggol mo, at sa umuusig sa sino mang tao, itong iyong lingkod sana ay lingapin. Ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di magmamaliw. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Sa Diyos nagdiwanag tayo, ang pinagpalang totoo. Sa ngalan niya'y naparito. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at papapatay. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon pong ika-26 ng Disyembre, isang araw pagkatapos ng Kapaskuhan, yung kapistahan ng kapanganakan ng Panginoon Hesus, anak ng Diyos bilang tao,
pinagdiriwang natin ay ang kapistahan ni San Esteban. Bakit po ganyan ang ginagawa ng simbahan? Mula't mula pa, sinasabi ng mga banal, ang Diyos, anak, ay pumasok sa ating daigdig, naging tao. Yan ang Pasko ng kapanganakan. At yan ay ang dahilan upang tayo mga tao ay makapasok sa buhay ng Diyos. Yan ang nangyari kay San Esteban. At yan ang dapat mangyari sa atin. Bagamat hindi natin gaanong inuunawa, kaya 8 araw natin pinagdiriwang ang Pasko ng kapanganakan ay parang tumimo sa ating isipan na itong kagustuhan ng Diyos. Una, pinipili tayo, yan ang kasaysayan ni San Esteban, upang sumama sa Kanya. Paano tayo sasama sa Kanya? Bukas ay kapistahan ni San Juan Evangelista na dun sa Ebanghelyo, ang tawag sa Kanya ay ang pinamahal na disipulo. Tayo yun, minamahal na disipulo. Dapat katulad tayo ni San Juan Bautista, katulad tayo ni San Esteban. Sa 28, kapistahan ng mga niños inocentes, yung mga walang kamalay-malay na pinatay ng kaaway ni Jesus, mga makapangyarihan. Ang mga batang walang kakayahan ay pagtanggol sila, ay pinatay. Tayo ay usigin din, bagamat tayo may isip na. Hindi tayo katulad ng mga martir na hindi pa na sanggol. Pero maraming martir na sanggol. Maraming Herodes hanggang ngayon. Nangyayari ang nakasulat sa Ebanghelyo hanggang ngayon. Kaya maraming mga namamatay nasa sinapupunan pa ng ina, pinapatay. At maraming mga Herodes, ang ibang Herodes ay mga doktor at marahil, mas malimit, magulang, kamag-anak. Nangyayari ang mga bagay nito. Ang banal na pamilya, pinagdiriwang natin din sa loob na ito ng Pasko, ng 1 linggo, 8 araw na pagdiriwang ng Pasko. Bakit? Sapagkat ang pamilya sa lupa ay dapat maging kaisa sa pamilya sa langit. Yan ang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Nakakalimutan natin yan. Pero magbalik tayo kay San Esteban. Bakit siya na tinatag na unang pumasok sa langit? Nakita niya ang langit eh. Nakita niyang anak ng tao, si Jesus yun. Gusto niya yung pangalan sa kanyang sarili, sapagkat siya anak ng Diyos, alam niya yan. Pero gusto niya malaman natin na siya anak ng tao. Nasa kanyang katauhan natin. Bakit si San Esteban napili? Marahil si San Esteban, nung siya'y pinatay ng mga umuusig, hindi kay San Esteban, sa Diyos. Nung siya'y pinatay, baka buhay pang mahal na birin eh. Ang Panginoon Jesus ay niluwalhati sa kanyang pagkatao nung taon siguro ika-33. Si Saul ay marahil ay naging Kristiyano noong mga taong 45, 45 AD. Si Saul. Tandaan natin, si Saint Paul ay Saul, nandun siya nung patayin si San Esteban at nagsasaya siya sapagkat galit siya sa mga disipulo ni Kristo. Pero nagbago siya pagkatapos nung usigin niya ang mga Kristiyano. Sa kaya malamang, si San Esteban ay namatay mga 40 or 45 AD. Ang mahal na birin siguro namatay mga 60 or 65 or 55 sapagkat siguro siya mga 70 years old nung siya umakyat sa langit. Pero malaga, unang nag-alay ng buhay si San Esteban.
At yung pag-alin ng kanyang buhay, hindi lamang sapagkat siya pinatay ng mga kaaway, sinabi niya yan at alam niya na dapat ialay niya ang kanyang buhay. Kaya nung sabi niya, nung siya kasalukuyan binabato hanggang sa siya mamatay, inilalagay ko sa iyong kamay ang aking buhay. Ang katunayan ay, I commend to you, I commend my spirit. Ipinagkakatiwala ko sa iyo, O Diyos, ang aking espiritu. Ang aking buhay, ang buhay ng Diyos na nasa akin, na nasa aking pagkatao. Bakit ipinagkatiwala ni San Sebastian ang buhay niya, ang kanyang espiritu? Sa Diyos. Sapagkat sa Diyos yan, pag-aari ng Diyos yan. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay. Kung minsan, ibinibigay natin ating buhay sa demonyo. Dapat sa Diyos. At hindi lamang dapat sabihin niya kapag tayo mamamatay na, o kung tayo usigin at papatayin, araw-araw dapat sabihin natin, inilalagay ko sa Panginoon ang aking buhay, ang aking espiritu na yun, espiritu mo. Sapagkat si Jesus, na anak ng Diyos, buhay ng Diyos ang nasa Kanya, nung maging tao, inilagak niya ang kanyang buhay sa kamay ng tao. Inilagak ng Diyos, pinagkatiwala ang buhay niya sa tao. Karapat bagang tao? Karapat dapat ba pinapahiram ng Diyos sa atin ang kanyang buhay, ang kanyang espiritu? Tanungin natin ating sarili. Kung hindi natin masasabi ngayon pa man o kung tayo'y aalis na sa tahanang ito na nilalagak natin sa kamay ng Diyos at espiritu, ay kay katulad nung bumato, yung mga pariseo, binato si San Esteban. Hindi naman si Esteban lang ang binato nila eh. Si Jesus, inilagak ng Diyos sa lahat ng tao, pati sa mga pariseo, pati sa mga eskribas, pati kay Herodes, ang pagka-Diyos niya, ang espiritu niya, anong ginawa? Tinanggihan. Pero ang katulad ni San Esteban, hindi niya tinanggihan. Bata pa yan ha, siguro teenager yan. Nung makilala niya si Jesus, hindi niya nakita si Jesus personally, pero malwalhati na si Jesus. Si San Pablo nga hindi din niya nakita si Jesus, pero nakita niya nung magpakita sa kanya doon sa patungo siya sa Damasco. Si San Esteban, sumampalataya. Tinanggap niya muna ang Espiritu ni Jesus na naging espiritu ng kanyang pagkatao. At alam niya na ang buhay at lahat ng buhay, pati ang buhay natin sa lupa, ang buhay natin pagkatawan ay hiram sa Diyos. Kung yan ay buhay, kaya ibabalik sa Diyos. At nandiyan lagi ang Panginoon Hesus na ang kanyang buhay ay para sa atin. Dapat nating tanggapin at ibalik sa Ama. Yan si San Esteban. At yan ang diwa ng Pasko. Ibinig sa atin, hindi lamang ang buhay natin, ibinigay ang buhay ng Diyos sa pamamagitan ng Jesus na naging tao, at dapat tanggapin ang ating pagkatao, ang kanyang pagka-Diyos, at ibabalik sa Diyos. Pero dalawang uri ng tao. At yan, sasabihin natin, saan ba ako kabilang? Yung bagang tumatanggi sa makatuwid, uusigin si Jesus. Kahit ngayon, pag inuusig ang mga Kristiyano, ang mga taong na kay Kristo, si Kristo ang inaayawan. Tayo bagay dun sa mga umaayaw sa Kanya o dun sa tatanggap sa Kanya. Pero tandaan natin, kung tatanggapin natin si Jesus, ang Kanyang kapalaran ay atin. Hindi sapagkat galit sa atin ang tao, galit sa Diyos. Kung ikay nasa Diyos, alam mo, ang mundo hindi matutuwa sa iyo. Kung ikaw ay wala sa Diyos, hindi lamang natutuwa ang mundo sa iyo at natutuwa ang demonyo sa iyo, natutuwa kang kasama ng demonyo. At makakasama kanyang walang hanggang kaparusahan. Pero kung ikay sa Diyos, hindi natin intayin ang huling sandali. Sabihin natin,
Panginoon, sa iyong kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu, ang aking buhay sapagkat yan ay galing sa iyo at dapat magbalik sa iyo. Pero anong dapat maging tanda na tayo ganyan, na tayo handang magtiis kasama ng Diyos? Yan ang ginawa ng mahal na birin. Kaya kasama natin lagi mahal na birin. Alam niya nung isilang kanyang anak na mabigat ang kanyang papasaanin hirap kasama ng kanyang anak. Ganun din tayo. Kung tayo na kay Jesus, kasama tayo niya sa kanyang pagtitiis. Anong kanyang pagtitiis? Hindi tayo nagtitiis dahil wala naman tayo magagawa. Hindi nagtitiis tayo sapagkat kailangang maligtas ang iba. Si San Esteban, anong ginawa niya? Nung siya pinukol ng bato at para patayin, sabi niya, Lord, forgive them. Patawarin niyo sila. Ganon din tayo. Ang mga kaaway ay hindi natin kaaway. Sapagkat mahal din sila ng Diyos. Ang dalangin natin, matutong makilala ng Diyos. Matutong sila ay hiram lahat sa Diyos. At dapat maging tapat sa Diyos. Yan kung anday lang kung bakit sa unang araw pagkatapos ng kapanganakan ng Panginoon Jesus, ipinakita kung paano tayo magiging katulad niya, anak ng Diyos. Dapat ganap ang pagbibigay natin sa Diyos sapagkat walang bagay na nasa atin na mabuti na hindi galing sa Diyos at dapat ibalik sa Diyos. Ang buong buhay natin dapat buhayin sa Diyos. Ialay sa Kanya araw-araw. At ang buhay natin na hiram sa Diyos dapat ay gugulin para mapabuti ang iba kahit na yung umuusig sa atin. Katulad ni Jesus sa krus, si Esteban, doon nung siya'y pinatay ng mga Hudiyo para maging kaysa tayo ng Diyos at maging kalugod-lugod tayo sa Diyos. Katulad ng mahal na Birheng Maria, dapat ibalik natin ang lahat sa Kanya at dalhin natin ang Kanyang biyaya sa lahat ng tao, pati yung gumagawa ng masama sa atin. Sa madaling sabi, alam niyo ito'y dambana, shrine. Bago maging, maraming mga shrines, hindi dapat nagiging parokya. Ang karamihan ngayon ay mga parokya nagiging shrine at ang mga shrine nagiging parokya. Pero ang kauna-una ng mga shrines ay kung saan nagkakasama-sama ang mga tao, nakakatagpuan Diyos. Dalawang sakramentong mahalaga. Ang buhay ng Diyos sa Eucharistia, yan ang pasasalamat, pagbabalik sa Diyos ng lahat na nanggaling sa Diyos at ang sakramento ng pakikipagkasundo, kapatawaran, buhay at kapatawaran. Yan ang dalawang susi ni San Pedro na hawak. Ang susi ng buhay ng langit at ang susi ng pagbabalik loob sa Diyos. Yan ang dapat sa lugar ng dalanginan, pakikipagtagpo sa Diyos. At ang buong taon natin ay walang tigil dapat na pagtanggap sa biyaya ng Diyos at pagbabalik sa Kanya na pinagyaman ng ating pagmamahal at pagdala ng biyaya ng Diyos sa kapwa, lalo ang biyaya ng kapatawaran at buhay. Yan ang dahilan kung bakit itong 8 araw ng Pasko, pinagninilay natin kasama si Maria, anong kahulugan yung batang galing sa langit ay dumito. Yan ay para tayong mga nasa lupa ay makarating sa langit. At yan ang paraan, buhay at pagmamahal, kapatawaran. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sanggol, anak ng Birhen, ang siyang isinilang ngayon sa Belen. Dulot niya ay kaligtasan at kapayapaan sa sanlibutan.
siya'y prinsipe ng kapayapaan at tagapayo ng mga tao. Siya'y maawain naman ang lahat at tatawagin siyang Emmanuel. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga gili kong kapatid upang itong ating sakripisyo, tanda ng pag-alay natin ating sarili, ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan niyo po ang aming paghahain ng mga alay na nagpapahiwatig na ang pagpapakasakit ni San Esteban ay malwalating idinarangal sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin, naging hayag na kapiling. Dating kapiling ninyo, ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti, upang sa piling ninyo ay may tampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa inyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa inyo ngayon, upang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya, kaysa namang anghel na nagsisiyawit ng papuri sa inyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoon Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo. Lupa't langit ay napupuno ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, dapat kapungpuri ng tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng inyong anak na aming Panginoon si Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan po ninyo ng buhay at kabanalan. Walang sawa ninyong tinitipon ang inyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang inyong ngalan. Ama, isinasamo namin, pakabanalin po niyo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, mga kaloob na ito, upang aming nilalas inyo, upang ito naway maging katawan at dugo ng inyong anak at aming Panginoon si Kristo, na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, kinuha niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon,
ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, ibinigay ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, nabuhay bilang Mesiyas, nagbabalik sa wakas at magbabalik sa wakas, upang siya ay mahayag sa lahat. Ama, ginugunita po namin ang pagkamatay ng inyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pagkakyat sa kalangitan samantalang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat ng aming inaalay sa inyo, ang buhay at banal na pagkahaing ito. Tunghayan niyo pong handog na ito ng inyong simbahan. Masdan po ninyong anak na nag-aari ng kanyang sariling buhay upang kami ipakipagkasundo sa inyo. Loobin niyo pong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa inyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng inyong pamana. Kaysa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, si San Jose, na kanyang kalinisang esposo, mga apostol, mga martir, kaysa na lahat ng mga banal at ng aming inaasang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo na si Gilbert, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan, na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa sa iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang isang angkan ng Diyos na tinipon ng Panginoon Hesus, awitin natin ng buong pagmamahal ang panalangin sa Ama na itinuro sa atin ng Diyos Anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng kasamaan, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananawikan ang dakilang araw ng ganap na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon si Kristo, sinabi niyo po sa inyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo, tunghayan niyo pong aming panampalataya, wag po ang aming mga kasalanan. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kasiyahan yung kalooban, nabubuhay at nagkahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, kay po'y isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian tayo at maghangad ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoong Hesus, anak ng Diyos, anak ni Maria, ang kordero ng Diyos nag-aalis ng ating mga kasalanan, mapaparating na tawag niya upang makibagi sa kanyang makadiyos na buhay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Lord, the sweet earth and high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? Say, what may the tidings be which inspire your heavenly song? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. The herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. The herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Joy through the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sings, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria
excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagpapasalamat sa napakarami ninyong bigay sa aming mga inililigtas ninyo pakundangan sa Pasko ng pagsilang at pinaliligayan ninyo sa kapistahan ng martir na si San Esteban sa pamamagitan ni si Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibilin, kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsuupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims and Formation Record Books na makikita sa gilid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama ninyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12:00 ng hapon.
Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim ng pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw po ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang pagbibindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, krusipiho at iba pa na nagpapaalaala ng inyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat na dumulog at magdasal. Gamit ang mga ito ay magtamo ng inyong awa at biyaya. Loobin niyo pong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa at taglinglag ang pagmamahal ng Diyos sa kapwa. Salamat sa Diyos. Salamat din po sa inyong pagdating. Sabihin ninyo sa mga pupuntahan, mahiwaga, milagroso si San Padre Pio, magdasal tayo sa Kanya at dumalaw sa Kanya. Ang Pasko ay sumapit, tayo'y mamagsiyawit ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging